Maniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyo na may mahiwagang paraan para maging mas makapal at makintab ang inyong buhok sa loob lang ng ilang araw? Sa mahigit 20 taon kong pag-aaral sa kalusugan ng mga matatanda, nakita ko na ang napakaraming impormasyon tungkol sa kalusugan. Na-validate ko rin ang mga ito at inirekomenda sa aking mga kakilala. Sa pamamagitan nito, natuto akong makita ang pagkakaiba ng mga talagang epektibo at ng mga walang katotohanan. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang sikreto na ibinubulong ko lang sa mga taong talagang malapit sa akin. Ano ang ginagawa ninyo pagkatapos ninyong pakuluan ang dahon ng malunggay? Malamang, karamihan sa inyo ay itatapon lang ang pinaglutuan ng malunggay sa lababo. Yung malabnaw na tubig na naiwan pagkatapos gamitin sa sabaw o sa pagluto ng sinigang. Dati, ganoon din ako. Itinatapon ko lang sa imburnal ng walang iniisip. Pero alam ninyo, may nakita akong talagang nakakagulat nang bumisita ako sa probinsya ng Palawan ilang taon na ang nakakaraan. May isang 70 taong gulang na mang-inom ng perlas, parang pearl diver, na babae roon, si Lola Nena. Pagkakita ko sa kanyang buhok, nagulat ako. Napakakapal, itim at makintab. Hindi mo akalain na ganun na ang edad niya. Habang buhay siyang nagtatrabaho sa dagat, nakasanayan na ang hangin at alat ng tubig dagat, pero paano nagkaroon siya ng ganitong kagandang buhok? Hindi ko napigilan ang kuryosidad ko at nagtanong ako, Lola, ano po ba ang sikreto sa ganda ng buhok niyo? Nagpapagamot po ba kayo sa parlor? Ngumiti si Lola at umiling. Parlor? Wala, apo. Ito lang ang ginamit ko sa buhok ko habang buhay, sabay turo sa pinaglutuan ng dahon ng malunggay. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Gaano pala karaming mahalagang bagay ang itinatapon natin ng walang saysay. Sa video na ito, susuriin natin ang sikreto ni Lola Nena sa mata ng modernong siyensya at ibabahagi ko sa inyo ang isang paraan na madaling gawin ng sinuman sa bahay. Kung idadagdag ninyo ang isang bagay na palaging nasa kusina natin, dodoble ang bisa nito. Parang may pinahid na pulot sa buhok na nagbibigay ng kinang at nagpapanatili ng moisture buong araw. Pagkatapos ninyong panoorin ito hanggang dulo, hinding-hindi niyo na itatapon ang pinaglutuan ng dahon ng malunggay mula bukas. Sa halip, baka sadyain pa ninyong magluto ng malunggay para dito. Alam ninyo, pagkagising ninyo sa umaga, pagdating ninyo ng suklay para magsuklay, nakita niyo na ba ang mga buhok na nakasabit sa suklay? O pagkatapos niyo maligo, ano ang nakikita ninyo sa drain? Yung bilog na buhok na nakakabit-kabit, di ba nakakalungkot? Iniisip natin, sa akin ba talaga galing ang lahat ng ito? Baka makalbo na ako. Sa pag-aalala, hinihimas natin ang ating buhok at napapansin natin na mas manipis na ito kaysa dati. Lalo na sa tuktok ng ulo, parang mas nakikita na ang anit. Nakakababa ng moralidad kapag sinabi ng hairdresser, "Aba, Sir Ma'am, mukhang sensitibo na ang anit niyo. Manipis na rin ang buhok niyo, ah." Nakakasira ng tiwala sa sarili. Bumibili tayo ng mamahaling anti-hair loss shampoo at naghahanap ng scalp treatment. Pinag-iisipan din natin kung magpapagamot tayo na nagkakahalaga ng libo-libo o 10,000, pero nag-aalangan tayong ilabas ang pitaka natin kasi hindi tayo sigurado kung talagang epektibo. Kapag binuksan niyo ang AC, napakaraming advertisement tungkol sa pagkalagas ng buhok. Gamitin ang shampoo na ito at tutubo ulit ang buhok ninyo. Pahirin ang ampaul na ito at magiging makapal ang buhok ninyo. Nakakaengganyo, kaya bumibili tayo, pero hindi natin alam kung talagang epektibo at parang gumagastos lang tayo ng pera. Hindi natin alam kung saan tayo magsisimula o kung sino ang paniniwalaan. Alam kong alam ninyo ang pakiramdam na ito. Ang pagkalagas ng buhok ay hindi lang simpleng problema sa pagkawala ng buhok. Ito ay isang magnanakaw na kumukuha ng ating kumpiyansa. Nagpapabuntong hininga tayo tuwing tatayo tayo sa harap ng salamin, nag-aatubili tayong humarap sa ibang tao, at ito ang malupit na paalala sa bawat sandali na tumatanda tayo. Pero ngayon, gusto kong sabihin sa inyo, ang pagkalagas ng buhok ay hindi isang kapalaran na hindi maiiwasan. At hindi rin ito problema na kailangan mong gumastos ng malaki para masolusyonan. Ang ating mga ninuno ay nagpapanatili ng malusog at makapal na buhok kahit walang mamahaling kemikal na produkto. Ang sikreto ay nakatago sa ating kusina, sa mga pagkain na kinakain natin araw-araw. Ano ang naiisip niyo kapag narinig niyo ang salitang dahon ng malunggay? Kadalasan, ginagamit natin ito sa mga sabaw. Minsan, kinakain din natin ito na may sausawan.
Pero maniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyo na sa loob ng dahon ng malunggay ay nakatago ang susi para ibalik ang ganda ng ating buhok? Alam ninyo kung ano ang mangyayari kapag pinakuluan ang dahon ng malunggay sa tubig? Ang malinaw na tubig ay nagiging mapusyaw na kulay berde, at kapag hinawakan mo, magiging malagkit ito. Ito mismo ang malagkit na sangkap, ito ang bida na gumagawa ng himala sa ating buhok. Pinangalanan ng mga siyentista ang sangkap na ito, fucoidan. Mahirap bigkasin, di ba? Isipin na lang ninyo ito bilang malagkit na kayamanan sa loob ng dahon ng malunggay. Ang sangkap na fucoidan ay orihinal na nilikha ng malunggay para protektahan ang sarili nito sa malupit na kapaligiran ng dagat. Ito ang dahilan kung bakit ang malunggay ay nananatiling malusog kahit na tinatamaan ng alon, binababad sa asin, at inaatake ng iba't ibang mikrobyo. Pero ang nakakagulat ay, ang sangkap na ito ay nagbibigay din ng parehong proteksyon sa ating anit at buhok. Parang ang malunggay ay bumabalot sa sarili nito para protektahan, ang fucoidan ay bumabalot sa bawat hibla ng ating buhok para panatilihin itong moisturized. Nagbibigay ito ng moisture sa tuyo at magaspang na buhok, at nagpapapakinis sa nasirang ibabaw ng buhok. Hindi lang doon nagtatapos ang lahat. Ang dahon ng malunggay ay mayaman din sa iodine. Ang iodine ay isang mahalagang nutrient na kailangan ng ating thyroid gland para gumana ng maayos. Ang thyroid ay nagkokontrol sa ating metabolismo, at kapag humina ang function nito, manipis ang buhok at madaling malagas. Kapag ang iodine na sangkap ng malunggay ay nasipsip sa anit, nakakatulong ito sa pagpapalakas ng sirkulasyon ng dugo sa paligid ng mga follicle ng buhok, na lumilikha ng kapaligiran para sa malusog na paglaki ng buhok. Bukod pa rito, ang dahon ng malunggay ay puno ng mineral tulad ng calcium, magnesium, zinc, at iron. Ang lahat ng mga mineral na ito ay mahahalagang nutrient para sa paggawa ng malusog na buhok. Lalo na, ang zinc ay nakakatulong sa pagbabagong buhay ng mga follicle cells, at ang iron ay nagbibigay ng oxygen sa anit. Kung huhugasan mo ang iyong buhok ng pinaglutuan ng dahon ng malunggay, ang lahat ng mga nutrient na ito ay direktang ipinapasa sa anit. Ito ang susi sa pagpapanumbalik ng kinang na nakatago sa loob ng malunggay. Ang mga mamahaling cosmetic companies ay nag-eksperimento sa laboratorio para artipisyal na likhain ang mga sangkap na ito, ngunit ang mga ito ay nasa isang piraso ng malunggay sa ating kusina. Kung gayon, sino ang mga taong pinakamahusay na nakakaalam at pinakamatagal na nakagamit ng mga benepisyo ng malunggay? Sila ang mga lola na mang-inom ng perlas sa Palawan. Ikwento ko sa inyo ng mas detalyado ang tungkol kay Lola Nena na nabanggit ko kanina. Ang kanyang pangalan ay Aling Nena, at siya ay 78 taong gulang. Nagsimula siyang mangisda sa dagat noong 15 taong gulang siya, kaya mahigit 60 taon na siyang nabubuhay kasama ang dagat. Nang una ko siyang makilala, sa totoo lang, akala ko nagkamali ako sa pagdinig ng edad niya. 78 po. Paano nangyari ang ganitong kagandang buhok? Ang buhok ni Aling Nena ay hindi ganap na itim. May mga puting buhok na nakahalo rito. Ngunit kahit ang mga puting buhok na iyon ay hindi magaspang o mukhang malalagas. Ito ay malakas, makapal at makintab. Higit sa lahat, napakakapal nito. Ito ay mas malusog na buhok kaysa sa mga kabataan. Nang tanungin ko si Lola Nena kung ano ang sikreto, sinabi niya na parang natural lang. Ganyan din ang ginawa ng nanay ko at ng lola ko. Lahat ng mga mang-inom ng perlas ay ganito ang ginagawa. Kapag araw-araw kang naliligo sa tubig dagat, nasisira ang buhok mo. Kaya, pagkatapos mangisda, lagi akong nagbabanlaw ng buhok gamit ang pinaglutuan ng dahon ng malunggay. Sa ganoong paraan, nabubuhay ulit ang nasirang buhok. Ganito ang pamamaraan ni Lola Nena, pagkatapos ng kanyang paglalangoy sa dagat at pag-uwi, una niyang hinuhugasan ang kanyang buhok gamit ang sariwang tubig para alisin ang alat. Pagkatapos, inilalagay niya sa isang palanggana ang pinaglutuan ng dahon ng malunggay na pinakuluan at pinalamig na. Binabad niya ang kanyang buhok sa tubig na ito at minamasahe ang kanyang anit. Pagkatapos basain ng husto sa loob ng 5 hanggang 10 minuto, pinupunasan lang niya ng tuwalya ang tubig at pinapatuyo. Hindi na niya ito binabanlawan. Hayaang masipsip ng buhok ang mga nutrient mula sa tubig ng malunggay. Sinabi rin ni Lola Nena, ang mga kabataan ngayon, napakaraming shampoo at conditioner ang ginagamit pero sinisira lang nila ang kanilang buhok. Ang mga kemikal na sangkap ay bumabara sa anit. Ako, habang buhay, hindi ako gumagamit ng sabon, ito lang ang ginagamit ko.
At ganito pa rin kaganda ang buhok ko. Ang iba pang mga mang-inom ng perlas na nakilala ko sa Palawan ay nagbahagi rin ng parehong kwento. Ipinagmalaki ng isang 60 taong gulang na mang-inom ng perlas na ang kanyang ina ay may makapal pa ring buhok hanggang sa edad na 70. Habang buhay niya raw hinuhugasan ang kanyang buhok gamit lang ang pinaglutuan ng dahon ng malunggay. Isa pang 70 taong gulang na mang-inom ng perlas ang tumawa at nagsabi na tuwing bumibisita ang kanyang apo mula sa Maynila, sinasabi nito, "Lola, bakit ang ganda ng buhok mo? Mas maganda pa sa akin." Ito ang karunungan ng mga mang-inom ng perlas sa Palawan na ipinasa sa loob ng daan-daang taon, marahil libu-libong taon. Ang sikreto sa pagpapanatili ng malusob na buhok, kahit na araw-araw silang nagtatrabaho sa malupit na kapaligiran ng dagat ay walang iba kundi ang dahon ng malunggay. Matagal na bago pa man umunlad ang modernong siyensya, alam na ng ating mga ninuno ang mga benepisyo nito sa pamamagitan ng karanasan. Ngayon, tingnan natin ng mas detalyado kung paano ipinapaliwanag ng siyensya ang karanasan ng mga lola na mang-inom ng perlas. Naalala ninyo ang sangkap na fucoidan na nabanggit ko kanina? Hayaan niyong suriin natin ito ng mas malalim. Ang fucoidan ay isang polysaccharide na matatagpuan lalo na sa mga brown algae tulad ng dahon ng malunggay. Ang polysaccharide ay isang uri ng substance kung saan ang mga molekula ng asukal ay mahabang nakakabit-kabit. Dahil sa istrukturang ito, nagpapakita ito ng mahusay na epekto sa pagpapanatili ng moisture. Parang isang espongha na sumisipsip ng tubig, ang fucoidan ay may pambihirang kakayahang humawak ng tubig. Ang panlabas na layer ng ating buhok ay tinatawag na cuticle. Kung titignan natin ang buhok sa ilalim ng mikroskopyo, makikita natin na parang mga kaliskis ng isda o mga tile sa bubong, ang mga manipis na layer ay nakapatong-patong. Ang malusob na buhok ay may maayos na cuticle layer na sumasalamin sa liwanag, kaya makintab ito. Ngunit kapag nasira ang buhok, ang cuticle layer na ito ay bumubuka at naghihiwalay. Parang ang bubong na nasira ng bagyo. Pagkatapos, ang tubig sa loob ng buhok ay lumalabas at hindi ito makikita ng maayos ang liwanag, kaya mukha itong magaspang at walang kinang. Ang init ng hairdryer, hair dye, perm solution, at e-erase ay lahat ng sanhi ng pagkasira ng cuticle. Ang fucoidan ay dumidikit sa nasirang cuticle layer at bumubuo ng proteksyon. Pinipilit nito ang mga nakabukas na piraso ng cuticle at pinupuno ang mga puwang. Sa ganoong paraan, hindi na lumalabas ang tubig sa loob ng buhok at nagiging makinis ang ibabaw nito, kaya maganda itong sumalamin sa liwanag. Ito ang dahilan kung bakit kapag ginamit mo ito ng isang beses, kapansin-pansin ang kinang nito. Susunod, pag-uusapan natin ang iodine. Ang iodine ay isang mineral na kailangan ng ating katawan para makagawa ng thyroid hormone. Ang thyroid hormone ay nagkokontrol sa metabolismo ng enerhiya ng ating katawan, at kapag kulang ang hormone na ito, bumabagal ang lahat ng function ng katawan. Nagiging tuyo ang balat, madaling mapagod, tumataas ang timbang, at manipis ang buhok at madaling malagas. Kapag tumatanda, natural na humihina ang function ng thyroid. Lalo na sa mga kababaihan, mas karaniwan ang mga sakit sa thyroid. Kapag ang iodine mula sa dahon ng malunggay ay nasipsip sa anit, nakakatulong ito sa pagpapalakas ng aktibidad ng cell sa paligid ng mga follicle. Bagaman hindi gaanong malaki ang nasisipsip sa anit, tiyak na nakakatulong ito sa pagpapabuti ng kalagayan ng anit kung patuloy na gagamitin. Bukod pa rito, ang dahon ng malunggay ay naglalaman din ng alginic acid. Ang alginic acid ay isa ring uri ng polysaccharide na may mahusay na epekto sa pagpapanatili ng moisture, katulad ng fucoidan. Bukod doon, ang alginic acid ay nakakatulong din sa pag-aalis ng dumi at sebum sa anit sa pamamagitan ng banayad na pagsipsip. Hindi nito ginagawa ang malakas na paglilinis ng kemikal, ngunit natural nitong binabalot at tinatanggal ang mga dumi, kaya walang iritasyon sa anit. Hindi rin natin pwedeng kalimutan ang mga mineral na sangkap. Sa 100 gram ng dahon ng malunggay, mayroong humigit kumulang 800 ni ng calcium, mahigit 100 ni ng magnesium, at humigit kumulang 1 ni ng zinc. Ang lahat ng mga mineral na ito ay mahahalagang nutrient para sa paglaki ng buhok. Ang calcium ay nakakatulong sa paghahati ng mga follicle cells, ang magnesium ay nagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo sa anit, at ang zinc ay kasangkot sa synthesis ng keratin. Ang keratin ay ang pangunahing sangkap ng buhok. Kung titignan natin ito, ang pinaglutuan ng dahon ng malunggay ay hindi lang basta tubig.
Ito ay isang natural na hair essence na naglalaman ng fucoidan, alginic acid, at iba't ibang nutrient tulad ng calcium, magnesium, at iron. Ang mga sangkap na ito na pinipilit ng mga mamahaling cosmetic companies na likhain sa laboratorio sa pamamagitan ng komplikadong proseso ay natural na lumalabas kapag pinakuluan lang natin ang isang piraso ng dahon ng malunggay sa ating kusina. Pagkatapos ninyong marinig ang lahat ng ito, ano ang nasa isip niyo? Marahil may ilan sa inyo ang nagtatanong, alam ko na maganda ito, pero kapag ginamit ko ba ang pinaglutuan ng dahon ng malunggay sa buhok ko, hindi ba ito mangangamoy malansa? Paano kung mangamoy dagat ang buhok ko? Magandang tanong yan. Sa totoo lang, yan din ang pinaka-nag-aalala ko noong una. Gaano man ito kaganda, nakakahiya naman kung mangangamoy malansa ang buhok. Pero mayroon tayong napakagaling na solusyon dito. Ito ay suka. Kapag sinabing suka, ano ang naiisip niyo? Pampalasa sa pagkain na nagbibigay ng maasim na lasa. Yung suka na ginagamit sa sinigang o sa sausawan. Alam ba ninyo na ang ordinaryong suka na ito ay hindi lang nakakatulong sa pagtanggal ng lansa ng pinaglutuan ng dahon ng malunggay, kundi nakakapagpataas pa ng bisa nito sa pagpapaganda ng buhok? Simple lang ang prinsipyo kung paano tinatanggal ng suka ang lansa. Ang sanhi ng lansa ay ang substance na trimethylamine, na isang basic o alkaline na substance. Ang suka ay acidic. Kapag nagtagpo ang acid at alkaline, nagkakaroon ng neutralization reaction at nawawala ang amoy. Pareho ito ng prinsipyo kung paano nababawasan ang lansa kapag nilalagyan ng lemon juice o suka ang lutong isda. Pero hindi lang doon natatapos ang papel ng suka. Ang suka mismo ay isang napakagandang sangkap para sa buhok. Ang ating anit at buhok ay bahagyang acidic. Kung susukatin sa ito ay humigit kumulang 4.5 hanggang 5.5. Ngunit karamihan sa mga shampoo ay alkaline. Alkaline ito para mas madaling matanggal ang dumi. Ang problema ay kapag ginamit ang alkaline shampoo, nasisira ang acidity ng anit at buhok. Bumubukas ang cuticle at nasisira ang protective layer ng anit. Kaya, ano ang mangyayari kung gagamitin natin ang bahagyang acidic na suka? Ang nagulong ay bumalik sa dati at sumasara ang cuticle. Ang nakabukas na bubong ay muling nagiging maayos. Kaya, nagiging makinis at makintab ang buhok. Sa kanluran, ito ay tinatawag na suka rinse at matagal na itong ginagamit. Bukod pa rito, ang suka ay naglalaman ng iba't ibang amino acid at organic acid bukod sa acetic acid. Lalo na ang natural fermented vinegar ay mas mayaman sa nutrient. Ang mga sangkap na ito ay nagbibigay ng sustansya sa anit at may banayad na antibacterial action na nakakatulong din sa pag-iwas sa balakubak o mga problema sa anit. Kaya, naiisip na ba ninyo ang larawan? Ang fucoidan at mineral ng malunggay ay nagbibigay ng sustansya sa buhok, at ang suka ay tinatanggal ang lansa habang sabay na inaayos ang cuticle. Kapag nagtagpo ang dalawang ito, pinapaganda nila ang mga benepisyo ng bawat isa at pinupunan ang mga kakulangan. Ito ay isang perpektong kombinasyon. Ito ang sikreto na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Ito ay isang natural na hair mask na may suka na idinagdag sa pinaglutuan ng dahon ng malunggay. Ngayon, ang pinakamahalagang bahagi, paano ito gawin at gamitin kasama ang tamang ratio. Una, ang mga sangkap. Kailangan lang natin ng 3 bagay, tuyong dahon ng malunggay, suka, at tubig. Iyan lang. Walang mamahaling sangkap. Lahat ito ay nasa ating kusina. Ang malunggay ay dapat tuyong dahon ng malunggay. Ang ordinaryong dahon ng malunggay na mabibili sa palengke ay sapat na. Hindi mahalaga kung local o imported, ngunit mas mainam kung pipiliin mo ang malinis na produkto. Ang dami ay 2 o 3 piraso na kasya sa palad. Sa timbang, ito ay humigit kumulang 20 gram hanggang 30 gram. Anumang suka ay maayos, ngunit ang pinakamahusay ay natural fermented vinegar tulad ng suka ng bigas o suka ng mansanas. Mas mayaman ito sa nutrient kaysa sa distilled vinegar at hindi gaanong nakakairita ang amoy. Kung ordinaryong distilled vinegar lang ang mayroon ka sa bahay, maaari mo ring gamitin yon. Epektibo pa rin ito. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ito gawin. Unang hakbang, ibabad ang malunggay sa tubig. Ibabad ang tuyong dahon ng malunggay sa malamig na tubig sa loob ng 30 minuto hanggang 1 oras. Sa ganitong paraan, lumalambot ang malunggay at natatanggal ang mga dumi sa ibabaw nito.
Mainam kung banlawan mo pa ang malunggay sa umaagos na tubig pagkatapos ibabad. Pangalawang hakbang, pakuluan ang malunggay. Ilagay ang 1 litro ng tubig, mga 2 bote ng mineral water, sa kaldero at ilagay ang nababad na malunggay. Pakuluan sa malakas na apoy, at kapag nagsimula ng kumulo ang tubig, bawasan ang apoy sa medium-low at pakuluan pa ng 20 hanggang 30 minuto. Sa ganitong paraan, ganap na lalabas ang mga nutrient mula sa malunggay. Magiging mapusyaw na berde ang kulay ng tubig at kapag hinawakan mo, magiging malagkit ito. Ikatlong hakbang, palamigin. Patayin ang apoy at alisin ang malunggay, pagkatapos ay hintayin na lumamig ng husto ang tubig. Mas mainam kung maligambam, hindi mainit kapag inilubog mo ang kamay mo. Sa ganitong estado, maaari mo itong itago sa refrigerator at gamitin sa loob ng 1 linggo. Ika-4 na hakbang, ihalo ang suka. Kapag gagamitin mo, maglagay ng 1 kutsara ng suka sa 1 tasa ng pinaglutuan ng malunggay at haluin. Ito ang tamang ratio. Para sa 200 ml ng pinaglutuan ng malunggay, 15 ml ng suka, halos 1 ratio ng 1:1. Huwag masyadong marami ang suka, dahil maaaring makati ang anit kaya sundin ang ratio. Sa ganitong paraan, makukumpleto ang malunggay suka hair pack. Napakasimple, di ba? Halos walang gasto sa sangkap. Ilang daang piso lang para sa 1 pakete ng malunggay at 1 bote ng suka ay sapat na para sa ilang buwan. Ang gastos ng 1 beses na pagpunta sa parlor ay makakabili na ng mga sangkap para sa 1 taon. Ngunit, mayroon akong mahalagang sasabihin dito. Ano man ang ganda ng isang bagay kapag sobra, nakakasama. Ganito rin ang malunggay suka hair pack. Huwag gamitin ito araw-araw kahit na epektibo ito. May dahilan. Ang mayaman na iodine sa malunggay ay mabuti para sa katawan sa tamang dami, ngunit kung sobra, maaaring makasama sa thyroid gland. Kahit na maliit lang ang nasisipsip sa anit, maaaring maipon ito kung gagamitin araw-araw. Bukod pa rito, ang suka ay acidic din, kaya kung madalas itong gagamitin, maaaring maging sensitibo ang anit. Kaya, ang inirekomenda kong gamitin ay 1 beses o 2 beses sa 1 linggo. 1 beses lang sa 1 linggo ay sapat na para makita ang epekto. Huwag maging gahaman at mahalaga ang pagiging consistent at matagal na paggamit. At bago gamitin sa unang pagkakataon, siguraduhin subukan muna sa balat sa loob ng braso. Maglagay ng kaunting pinaglutuan ng dahon ng malunggay at suka sa balat at hayaan ng 1-0 minuto. Kung mamula, mangati o makati ang balat, huwag itong gamitin. Maaaring may allergic reaction kayo. Lalo na ang mga may allergy sa seafood, kailangan ng pag-ingat. Iwasan din ang paggamit kung may sugat o pamamaga sa anit. Ang acidic na sangkap ng suka ay maaaring makairita sa sugat. Maaari kang magsimulang gumamit pagkatapos gumaling ang sugat. Isa pa, huwag magkaroon ng masyadong mataas na inaasahan sa epekto. Ang paraan na ito ay nagpapaganda ng buhok at nagdaragdag ng kinang, hindi ito nagpapabalik ng buhok na nalagas na. Ang mga may malubhang pagkalagas ng buhok ay kailangan pa ring kumonsulta sa isang dermatologist o hair loss specialist. Ang natural na remedyo ay isang pandagdag na paraan, hindi ito kapalit ng propesyonal na paggamot. Ito ay impormasyon tungkol sa kalusugan ng pamumuhay, hindi ito medikal na paggamot. Para sa mahahalagang desisyon tungkol sa kalusugan, laging kumonsulta sa isang propesyonal na doktor. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ng detalyado, hakbang-hakbang, kung paano ito gamitin. Ipaliwanag ko ng isa-isa para madali ninyong sundan. Unang hakbang, basain ang buhok. Hugasan ang buhok gamit ang shampoo tulad ng dati, pagkatapos ay banlawan ng husto ng tubig. Kung may naiwan pang shampoo residue, hahadlangan nito ang pagsipsip ng pinaglutuan ng dahon ng malunggay at suka, kaya mas mainam kung banlawan ng mabuti. Mas mainam kung tumutulo pa ang tubig sa buhok. Pangalawang hakbang, ilagay ang pinaglutuan ng dahon ng malunggay at suka. Mas madaling gamitin kung ilalagay ang inihandang pinaglutuan ng dahon ng malunggay at suka sa isang palanggana o sa isang spray bottle. Kung gagamit ng spray bottle, mas mainam ito para pantay na maikakalat sa lahat ng bahagi ng anit. Kung gagamit ng palanggana, yumuko at ibabad ang buhok o gamitin ang kamay para pantay na basain ang anit at buhok. Ikatlong hakbang, masahehin ang anit. Napakahalaga ng prosesong ito. Gamitin ang dulo ng daliri, hindi ang kuko, kundi ang bahagi ng daliri na may fingerprint, para banayad na masahehin ang buong anit.
Simulan sa noo, pagkatapos ay sa tuktok ng ulo, at pagkatapos ay sa gilid at likod ng ulo. Huwag kalimutang masahehin ang lahat ng bahagi. Kapag nagmamasahe, mas mainam kung gagawa ka ng maliliit na pabilog na galaw gamit ang mga daliri. Huwag masyadong diinan, sapat lang na maramdaman mong gumagalaw ang anit. Sa prosesong ito ng masahe, pinapabilis ang sirkulasyon ng dugo sa anit at nasisipsip ang mga nutrient mula sa pinaglutuan ng dahon ng malunggay sa mga follicle ng buhok. Masahehin sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Kung walang oras, 3 minuto ay sapat na, ngunit mas inirekomenda ang 5 minuto o higit pa. Kung magkakaroon kayo ng ugali na magmasahe ng anit habang naghuhugas ng buhok, ang oras na ito ay maaaring maging oras ng pagpapahinga para sa inyong sarili. Ika-4 na hakbang, ilagay din sa buhok. Pagkatapos masahehin ang anit, ilagay ang natitirang pinaglutuan ng dahon ng malunggay at suka sa gitna at dulo ng buhok. Lalo na ang dulo ng buhok ay ang pinakamatandang bahagi at madaling masira, kaya mas mainam kung marami ang ilalagay. Dahan-dahang pisilin ang buhok gamit ang 2 kamay para masipsip ng maayos ang tubig. Ika-5 hakbang, maghintay. Hayaan ang pinaglutuan ng dahon ng malunggay at suka sa buhok sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Sa loob ng oras na ito, masisipsip ang mga nutrient sa buhok. Mas mainam kung gagamit ng shower cap. Kapag umiinit ang ulo, mas mahusay ang pagsipsip. Kung walang oras, 3 minuto ay sapat na. Ika-6 na hakbang, banlawan. Banlawan ng banayad gamit ang maligamgam na tubig. May mahalagang bagay dito. Hindi kailangan naganap na hugasan ito. Banlawan lang ng kaunti, sapat na para manatili ang kaunting malagkit. Kung may nananatili pang mga nutrient mula sa pinaglutuan ng dahon ng malunggay sa buhok, mas magiging epektibo ito. Ika-7 hakbang, patuyuin. Punasan ang buhok gamit ang tuwalya, dahan-dahang idiin. Iwasan ang pagkiskis o malakas na pagpupunas ng buhok dahil nakakasira ito sa cuticle. Kung posible, mas mainam ang natural na pagpapatuyo, ngunit kung walang oras, patuyuin gamit ang malamig na hangin o mahinang mainit na hangin ng hairdryer. Iwasan ang mainit na hangin dahil nakakasira ito sa buhok. Ito ang paraan. Madaraman nyo agad sa unang gamit. Magiging malambot ang buhok at kapag sinuklay mo ng kamay, makikita mong malambot ito. Kapansin-pansin din ang pagbabago sa kinang. Kung patuloy ninyo itong gagawin, mararamdaman nyo na gaganda rin ang kondisyon ng inyong anit. Mga kaibigan, ang kwento na ibinahagi ko sa inyo ngayon ay hindi lang tungkol sa pag-aalaga ng buhok. Habang kinukwento ko ang malunggay suka hair pack na ito, naisip ko rin ang ating buhay. Araw-araw, mayroon tayong itinapon. Mga bagay na mukhang walang silbi, tulad ng pinaglutuan ng dahon ng malunggay na inaanod natin. Maaaring ito ay isang bagay, maaaring oras, o marahil ay ang ating paniniwala sa sarili. Kapag tumatanda, madaling sabihin ng mga tao, matanda na ako, hindi na ako tulad ng dati. Sa pakikinig sa mga salitang iyon, sa kalaunan ay ganoon din ang iisipin natin sa ating sarili. Bumababa na ang silbi ko, parang ako ay isa na sa mga itinatapon. Ngunit ano ang natutunan natin ngayon? Gaano pala karaming mahalagang bagay ang nasa pinaglutuan ng dahon ng malunggay na itinapon natin? Hindi ito nangangahulugang walang halaga ang isang bagay dahil lang hindi ito nakikita o walang nakakaalam. Ganoon din kayo. Hindi bumababa ang inyong halaga dahil lang sa dumarami ang kulubot, nababawasan ang buhok, o hindi na kasing bilis ng dati. Sa halip, kayo ay mga taong pinakuluan sa apoy ng buhay sa loob ng maraming taon, at lumabas ang mga nutrient ng napakaraming karanasan at karunungan. Tulad ng malunggay na gumagawa ng fukuidan para protektahan ang sarili nito sa malupit na dagat, tayo rin ay lumikha ng sariling protective layer habang nilalagpasan ang mga alon ng buhay. Iyan ay karunungan, pagtitiis, at pag-ibig. Ang pagtanda ay hindi ang paghina. Ito ay ang pag-unlad. Tulad ng isang hilaw na prutas na nagiging matamis sa paglipas ng panahon, ang ating buhay ay nagiging mas malalim at mas mayaman sa paglipas ng panahon. Hindi lang ang kabataan ang maganda. Ang mukha na nakayanan ang mga taon, ang balikat na nakayanan ang bigat ng buhay. Iyan ang tunay na kagandahan. Ang malunggay suka hair pack na ibinahagi ko sa inyo ngayon. Tuwing gagamitin nyo ito, sabihin nyo sa inyong sarili, ako ay may halaga pa rin. Ako ay gumaganda araw-araw. Karapat-dapat akong alagaan ang sarili ko.
Bigyan ng sustansya ang inyong isip tulad ng pagbibigay ng sustansya sa inyong buhok. Alagaan ang inyong isip tulad ng pagmamasahe sa inyong anit. Iyan ang tunay na kalusugan at tunay na kagandahan. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito ngayon, isulat niyo agad sa comment section ang inyong pangako. Hindi ko na itatapon ang pinaglutuan ng dahon ng malunggay at gagamitin ko ito ng maayos. Sa sandaling isulat ninyo ang isang pangungusap na ito, nagsisimula na kayo sa unang hakbang ng pagbabago. Kung iniisip lang ninyo at nilampasan, malilimutan nyo. Kung isusulat niyo mismo sa kamay, mananatili ito sa inyong alaala. At sa huli, kapag hinanap niyo ulit ang video na ito, makikita niyo ang inyong comment at magiging talaan ito na, dito ako nagsimula. Sa comment section, may mga taong katulad ninyo ang nararamdaman. Hindi kayo nag-iisa. Tayong lahat ay mga kasama sa pagpapaganda ng ating malusog at magandang buhok. Mas mainam kung ilike nyo rin ang mga comment ng isa't isa at mag-iwan ng mga nakakapagpalakas ng loob na salita. At kung may kilala kayong may problema sa buhok, ibahagi nyo sa kanila ang video na ito. Ang magandang impormasyon ay mas nagliliwanag kapag ibinabahagi. Ang isang beses na pagbabahagi ninyo ay maaaring maging malaking tulong para sa isang tao. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, ay click ninyo ngayon ang subscribe button, at kung naka-on ang notification bell, hindi ninyo mapapalampas ang bagong video kapag mayroon.